yung mga yan ni Raffy Tulfo at saka ni Cynthia Villar na ulit na naman. Kasi ito yung ngayon, yung huli nilang hearing yata to sa tungkol sa DENR. Ang pagkaintindi ko, ito si Villar, yun ang main sponsor dito sa DENR. So nagkasagutan sila ngayon tungkol dito nga sa magandang mga tinatawag na yung sa picture Yun yung mga nila kung sino yung nandoon na sa mga imbitasyon na yan, kung mayroon bang mga tao kung sinong involved doon sa may bandang Rizal sila ang pinag-usapan nito. So una nilang pinag-ugatan nila ng natin, yung sa DA naman yon, sa Department of Agriculture. Kasi nga sabi ni itong si Raffy Tulfo na parang nauubos na yung mga sakahan dahil binibili sa mga land developer. Itong mga Villar, alam naman natin to kung ano talaga manegosyo nito. Ito yun sila ang mga pinakamalaking land developer. Doon lang sa may bandang Cavite, banda papuntang Muntinlupa. Halos kanila ang dyan yung mga lupa dyan na dinidevelop. May mga pabahay ng mga malalaki dyan, yung mga tawag na ang dami dyan na mga subdivision na mga ginagawa. Dito ka lang dadaan sa may Molino hanggang papuntang Muntinlupa. Grabe, puro subdivision dyan ng mga malalaking subdivision. At saka hindi lang subdivision, mga mall na din. Yan ang mga negosyo nila itong mga negosyo nga lang nito sa may yung mga mall, itong mga all home, ang dami yan. Parang kompetensya na rin yan sa SM. So noong 2 years ago, doon sila nagkainitan dahil nga ang sabi ni Tulfo ay binibili nga yung itong mga lupa sa mga land developer. Siyempre react si Villar, itong si Cynthia Villar, kasi yan ang negosyo nila ang ko nito ay parang may punto rin naman si Tulfo kung bakit lumiit nga naman yung mga sakahan ng mga magsasaka. Pero bago natin yan idagdagan natin ng komento o dagdagan natin ng ating opinion, ipasok ko muna itong video na to. Ito yung pinag-ugatan nila ng pagtatalo doon sa Senado. Lumilit po ang ating farmland. Binibili po ng mga malalaking developer at ginagawang commercial at residential land. Ano po ang ginagawa ng DA tungkol dito? Alam nyo, that's our business. I want to tell you that we don't buy agricultural land in the provinces. Nobody will buy houses in agricultural land. We only buy in cities and capital towns because the buyer of houses, they want also an opportunity that if they're having financial problems, they can resell their houses. And it's very hard to resell houses not in cities or capital towns. I'm from Isabela po. We limit ourselves in cities and capital towns. I'm from Isabela po. At marami po akong may bibigay sa inyong ebidensya, proof, na mga farmland na convert po sa subdivision. But Kaya nga po yan ang dahilan kung bakit ko gustong maipasa na po yung National Land Use Act. That's in cities and capital towns, but I don't think in Isabela, in Kawayan, Isabela there po, will be like that. In Kawayan, Isabela po, Kawayan City, Isabela, may mga farmland po doon na na-convert Kawayan na po. is a city. Regardless, ang pinag-usapan My po God, natin, yung mga farmland po na na-convert na po sa isang subdivision o commercial. But they allow that in cities and capital towns. Kaya nga po, they allow conversion alam ko nga in po. cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive and you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. I remember we have, when I was young, we have a big chicken farm in Muntinlupa. But Muntinlupa became a 60. So we finally developed our chicken farm because it is 8 hectares. We will make more money than in
in farming. So it's an investment decision for these people. If somebody will buy your land at a bigger amount, maybe you can sell it and buy another land that is cheaper somewhere else and build your farm there. Hindi po ganun nangyari, I think ma'am, eh. it's the thinking of you have to understand agriculture as a business also. I'm That not a if you businessman, have but I can understand agriculture opportunity po, ma'am. to sell your land at a higher price and be able to buy a bigger piece of land with that same money in less prime places, then you will do it. Kaya nga po, It's ito na- pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam, ha? Yeah. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa I marami tend pong to mga disagree probinsya with you. na marami na pong mga subdivision na nagsilipa na. Where will the people live if you don't build subdivision? Marami po mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po yung naghihikaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito, they cannot compete. And then papasok po ito mga negosyante at mag-o-offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers. Kung hindi ibenta na lang kanilang lupa. Ang ano ko lang doon na maidagdag dyan, no? Tungkol dito sa mga lupa na bininta din sa mga land developer. Kasi nakikita natin, kahit saan tayo magpunta ngayon, lalo sa mga probinsya, sabi nga na mga lupa na binibili nila ay mga parting saka. May totoo naman yan eh. Yung sa lugar nga namin, may nakikita ko doon, palayan dati, ngayon nagiging mga subdivision na, mga maliliit na subdivision. So di ko rin masisisi ang mga land developer na mabili nila yung mga lupa na yan kasi sa ngayon, no, ang totoo lang, no, mga tao sa Pilipinas tamad na rin mag-farm. Yan ang nakikita ko eh. Hindi ko lang to nilalahat, pero ang dami kong nakikita na marami na rin tao talaga na tamad na mag sa lupa. Sa amin nga lang ilang bakanting mga lupa doon na hindi na ginagalaw. Walang nagtatanim eh. Dahil sa katamaran na ng mga tao ngayon. So, ang mga magsasaka, mas marapatin pa siguro nilang ibinta na lang yung lupa na yan, mga palayan nila, na para mapagkitaan nila. So, anong gagawin yan sa mga malalaking developer? Ang iba nga dyan, ginagawang golf course, subdivision, mga mall, ganyan na mga hindi kung anong pa mga di-develop niya. Yung, mga swimming pool, ay mga ganyan. Yung mga swimming pool na may mga pwede kang magrenta dyan pagka halimbawa 24 hours. Yan na ngayon ang mga ginagawa sa mga nasa probinsya. So sabi ko hindi natin masisisi ang mga farmers na gumagawa sila ng paraan na maibenta lang na yung lupa kasi wala na silang income din eh. Actually, hindi na sila talaga hindi na talaga nagsasaka. Nakikita naman natin yan kasi ang mga tao tambak na sa Maynila. Yung iba nga ayan, kagaya niyan, nagiging nakapag-abroad na. Di na yan pwedeng sabihin na babalik yan sa pagfa-farm. Ang niyan ay ibibinta na yan. Karamihan naman ganun eh. So dito ko ang na kay Villar, wala silang kasalanan yan. Bakit si Tulfo galit na galit sa mga ganyan? Gumawa na sila ng batas, gumawa na sila ng mga para maharang yan na di pwedeng bilhin ang mga ganyang farm area na bibilhin lang para gawing subdivision, gawing golf course, gawing resort, gawing kung anong pwedeng gagawin dyan. Gawin na lang nila yung na para hindi maibinta ng mga farmers yung mga lupain na yan na pwede pang gawin na pagsakahan. Sa Bohol nga lang doon sa lugar kung saan talaga kami, ang dami nakatiwangwang doon na palayan. Unang-una, walang irrigation na dadaan. Paano ka magtanim ng palay dyan? Na kung depende lang din sa panahon, kung tag-ulan talaga ng malakas na ulan o maraming ulan numadaan, pwede ka makapagtanim ng palay. Pag wala kang ganun na tiempo na tag-ulan, di ka pwede magtanim. So ang sayang yung lupa mo, nakatiwangwang lang yan. Kung ilang taon lang yan dyan, walang income. So isa yan, ang mga tao, mas marapatin nilang ibinta na lang talaga nila yung lupa nila. So hindi naman din siguro kasalanan ng mga Villar kasi ang mga Villar di naman yan
hindi naman yan pupunta doon na isa-isahin na, oy, lupa mo, ibinta mo yan, bibilhin namin. So, ang ano niyan, ang mga tao din na nagbibinta, dapat lahat yan, mayroon tayong connection sa gobyerno. Kasi ang gobyerno, alam naman natin na ang natin pangunahin talaga sa Pilipinas, yung mga bigas. So, doon sila nagbangayan. Although may personalan pa nga sila doon. Noon pa. So, itong pangalawang pagkakataon naman, ito yung sa DENR naman, may bandang ito yung bandang Antipolo sa may Rizal, probinsya ng Rizal. So, DENR naman yung nila, ang ito kasi sponsor nga to, main sponsor to si Villar. So, sa ko nga nito, itong dalawa, hindi lang to suki sa bangayan ng mga ganyan. Kasi para si Tulfo, parang mayroon siyang mga sa mga Villar na di ko alam kung anong mayroon siyang pagtitimping inis o galit sa mga Villar. Alam naman natin ang mga Villar yan talaga ang negosyo nila. Anong magagawa niya? Gumawa na lang sila ng batas para magkaroon talaga ng konkreto na hindi pwede ibenta ang mga ito. Yung mga lupa na sinasaka ng mga tao, hindi pwede ibenta yan sa mga nagde-develop na ngayon para hindi na ito maulit ng ganito. Pero mantakin nyo naman. Noong nakaraang taon pa, 2 years ago, yun pa rin pinag-aaway na lupa. Ngayon di naman sa mga quarry naman to ang nila. Isa pa yan sa mga quarry kasi itong si Cynthia Villar, ito yung sa DENR yung main sponsor siya. So parang nadalawa yung niya, DA at saka sa DENR. Lahat yan, lupa ang pag-uusapan. So hanggang ngayon, mula noong nag-aaway sila nagtatalo sila nung nakaraang taon pa, nung 2 years ago, wala pa rin batas na naisampa si Tulfo sa mga ganyan. Hanggang ngayon, pagdidibatihan pa rin nila hanggang ngayon. Ganun ba talaga sila umaksyon? Pagka ang bilis niyang sabihin na umaksyon siya agad, bakit gumawa ng batas? Parang di pa niya di pa nila naumpisahan na ba yun? O di pa na-implement? Yan lang yung ko dito, na bakit naulit na naman to? Itong Tulfo at saka itong Villar. Parang mayroon silang banggaan talaga na parang personalan na nga Umabot na sa mga lie detector, kung sino nagsasabi ng totoo. Mga negosyanteng tuso. Wala naman siguro negosyante talagang hindi mga tuso. Tuso yan lahat Kung hindi mo applyan talaga napakatuso pag ninegosyo mo, paano mangyari sa negosyo mo? Kailangan talaga magnegosyo ka, mayroon ka ng ganun, pakatuso mo. Kasi, pakaintindi ko lang, hindi naman ko negosyante, pero kasama na yan sa negosyo, mga tuso. Sino bang negosyante hindi mga tuso? Wala siguro talaga malalaki negosyante ngayon. Mga tuso lahat yan. Di naman sila siguro umabot silang ganyan kayaman kung hindi talaga sila applyan ng pagkatuso ang sarili nila. Kung mayroon to negosyo si Tulfo, kung anong mga negosyo nito, imposible kundi niya inaplayan din ng pakatuso. Tuso na nga siya kung hindi talaga to senador. May pakatuso na nga siya Ang ko lang nito ay wag na siya magmamalinis kasi. Pare-parehas lang sila dyan. Mga Villar, saan ba yumaman din ang mga Villar? Dito sa mga develop nila. Mga mall, subdivision. Yun yung nila pangunahing negosyo. Kaya nga sila nagiging bilyonaryo dahil sa negosyo na yan. Ano pa mga negosyo niyan ngayon sa mga Villar na yan? Kung ano-anong mga pinasok na yan, yung mga concessionaire ng tubig. Mayroon yan sila doon sa Cavite, sa amin Mga Villar, ang concessionaire ng tubig doon. So, talagang may pagkatuso. Hindi naman, mga negosyante, hindi yan pwede magnegosyo na isang negosyo lang ang negosyohin nila. Papasok pa rin yung mga, anong klaseng mga negosyo ang gusto nila dyan. Ito mga Villar, anong mga negosyo na? Mga mall. May TV station. Itong tubig na sa Cavite. Ang dami ang mga negosyo nito. Di lang natin alam kung ano mga negosyo nito. Kasi sa sobrang yaman na nila, itong mga Tulfo, di natin alam kung ano mga negosyo nito. Si Raffy Tulfo. Malamang mayroon to. Di naman natin pwede sabihin na nagiging senador lang yan dyan. Kung anong yan, senador lang pa talaga yan. Mayroon negosyo yan. Kasi lahat yung nagiging politiko, may sariling interes yan.
protektahan nila yung sa kanila. Ito mga Villar, ano man ito? Ito mga Marcos. Pero mga lalaking negosyo yan. May malalaking mga properties yan na pinuprotektahan. Kaya sila nandyan. Wag na kasi silang magbangayan pa dyan na para sabihin na taong bayan ang makikinabang yan dyan. Sila mismo ang unang magbabanggaan yan kasi sila maaapektuhan. Yan ang totoong sasabihin natin dyan. Sila mismo bago ang taong bayan. Kasi halimbawa mga Villar, kagaya niya, nagbangayan sila. Kailangan si Cynthia Villar, protektahan niya yung kanyang negosyo. Kasi negosyo nila yan eh. Ito pang si Tulfo, mayroon siyang negosyo dyan. Kailangan proteksyonan yung kanyang negosyo bago taong bayan. Ganon lang yun. Simple lang natin intindihin yan. Di natin pwede sabihin na taong bayan talaga magka-interest sa kanila. Para makita niyo yung video na to yung sa ito sa pangalawang bangayan nila. Ito yung nagbangayan silang dalawa nito. Itong bago lang to ha. Itong araw na to. Kayo po, Madam, But, negosyante po kayo, Madam Sponsor. But it Would you do doesn't that? solve the legal problem of I'm not Masumi. talking about Madam Sponsor. I'm not talking about the legal problem. But in the end, you have to be legally correct. I know. You are a businessman. Everything should be legally correct. Well, some shrewd businessmen may be. Yung mga tusong businessman may be. Hindi. Would you like us to bring Masungi here? Or even make a phone call? Tawagan niyo Masungi. Would somebody call Masungi? Right here, right now. Mag-alamanan kung sinungaling. DNR o Masungi. Kung gusto mo, magpaano pa tayo? Lie detector test. Where? Polygraph test para malaman kung sino sinungaling. Pwede bang paki-identify po, Madam Sponsor, kung sino po yung dalawa sa picture na binilugan? This was an event in Rizal. Si Governor Inales. They are stakeholders operating in Rizal, and they were invited by the governor of Rizal to do To do what? discuss a joint project with all the stakeholders. Joint of projects. Rizal. Yes. Can the good sponsor tell us exactly who these two people are, their names, and then what who they represent, They are. and what are the kind of business that they do, that they own? They cannot recognize the other one, but the one is a quarry operator. Quarry operator. Thank you. And the other one is? They do not know him. Okay, well, I'll identify the second one, Estelle Marie Rebancos, an officer of Montalban Aggregates Producers Association. Kaya sabi ko nga, parte sa negosyo ang pinag-uusapan nito. Si Cynthia Villar, halimbawa, itong DNR, halimbawa, paboran niya kung anong mga pwedeng ipabor dyan. Siyempre, nakikita ni Tulfo na parang agrabyado yung iba. Kaya siya, babalagbag doon. Haharangan niya yun. Ayan, nagsasagutan sila doon. Tayo kasi, nanonood tayo sa mga ginagawa nila, makapagkomento tayo nito. Kasi, itong mga politiko nga, sarili talagang interes ang unahin talaga nila. Hindi taong bayan. Kailan magiging politiko ka kung ang sarili mo ay hindi mo unahin? Taong bayan mo unahin? Hindi eh. Sarili mo muna talaga. Proteksyonan mo muna sarili mo bago taong bayan. Alangan na ilaglag mo muna sarili mo bago yung iba. Bahala na yung iba. Yun ang nila. Bahala na yung iba. Basta importante ako dito. Safe na ako dito. Eto mga Villar, ilang taon na ba negosyo nila yan? Ilang taon na ba nanunungkulan sa gobyerno yan? Las Piñas, ilang dekada na sila nagiging mayor, congressman. Diyan sila nakikinabang sa husto sa Las Piñas hanggat nakuha nila yung mga karating probinsya na dinidevelop nila. Hindi lang probinsya, halos buong Pilipinas na ang mayroon sila mga property na ginagawa nilang subdivision o ano pang mga negosyo na parte sa kalupaan na yan. So madali lang sa kanila na magiging ganun dahil nasa gobyerno eh. Kahit sino.